Okay, good evening guys. Bali, ito yung update sa app mo. So, uh, okay, working na siya. So, demo ko lang yung nagawa ko. So, upon opening ng app, ito na yung lalabas, which is yung confirmation na i-open natin yung app to gamit yung camera natin. Okay, so, lagay lang, i-choose lang natin yung while using the app. Okay, kung sa actual phone natin yan, ah, pwede natin i-scan yung text niyan. So since ang gamit natin now is emulator, so hindi tayo makapag-scan ng picture. Pero pwede tayong mag-upload ng screenshot dyan sa local phone natin. So pakita ko na lang siya later. Then install nyo sa mobile nyo. Then i-try nyo. Kapag nag-scan siya, click natin yung yung icon na yan, yung mapakikita nyo, speaking. So, ibig sabihin, yan, bali nagsasalita yan, sasabihin niya, no text found, so ibig sabihin siya na-scan na text. Kung gusto natin siya i-stop, anyway, pag meron siyang scan, babasahin niya, then may meron mag-speak, and then pwede niyo siyang i-stop kung ayaw ng user, pwede niya i-stop yung scanning. Pag in-stop niya, yan, basta nyo stop nakalagay. So, then punta tayo sa settings. Ito naman yung speed, kung gaano kabilis. Yan, matitesting nyo siya pag install natin dun sa app. Siguro mag-record ako ng bukod dun. Yan. So, kung gusto natin, medyo mabagal, yan. Parang sa video lang. Halimbawa, pwede natin times 2 times 3 kung gaano kabilis yung video. Parang ganito rin siya. Kung halimbawa gusto natin ng mas mabilis pa na rating magbabasa o yung nagsasalita, pwede natin i-adjust itong slider na to. Yung TTS voice speed na yan. Yan. Click tayo dyan. Then pwede nyo ulit i-test kung gaano kabilis yung pag-read niya or gaano kabagal based dun sa in-adjust natin dun sa settings dito sa TTS voice speed. Okay, so ganyan yung tsura niya kapag nira natin siya. Yan yung pangalan niya, Retrix. Yan yung pangalan ng cellphone. So yun yung mga functionalities. So review natin. Ang mga functionalities niya is makapag-scan ng text using camera. And then pwede rin picture na merong text, i-upload niya dito. Yan, si-select niya dyan sa phone. Dapat nasa local storage ng phone. So, yun, before tayo mag-scan, kailangan i-click to. And then, kapag i-stop na natin, click na natin ulit. Yan. After niya, masasave na siya sa gallery. Pag na-scan na siya. Okay, so, next dito sa settings, pwede mag-adjust ng voice speed. Yan. Halimbawa, yung gusto nyo slow lang, o kaya sakto lang, or mabilis. Yan. Pwede nyo i-adjust. Okay, so yun lang. So, dito naman sa code, okay, so close muna natin to. Yan. So, yan yung mga XML niya. Okay, and yung icon na to, yan yun. Okay, sa Android manifest, settings, okay, Retrix. Ito yung app name, kung dito natin siya pwedeng palitan. Halimbawa, apps, Retrix app. Yan. So, yan natin. So, wait lang natin kasi medyo mabagal. Yan. So, nag-run na siya sa cellphone. Yan. So, yan na. Nilagyan ko na rin siya ng icon. Yan. Yan yung icon ng app natin. So, yan.
Mapapansin nyo nakalagay Redtrix app. So dito natin siya papalitan sa string.xml. Yan, balik na natin. Okay, next dito sa string activity.java, of course dito nangyayari yung mga backend natin. Which is yung backend to, yung functionalities ng app natin. Okay, so yun lang. Gamit tayo ng boolean function on progress change, tapos dito sa on create, yan. Nag-initialize na tayo dito ng shared reference, tapos text view. Okay, next dito sa main Java. Okay, so dito rin isa dito sa file na nag-work dito sa ating function dito sa app natin. So yan, meron tayong mga initialize na text view, image view, para dun sa take picture, tsaka stop button, preview, yan, preview finder. Sa ano yan, sa pag-search siguro ng sa pag-search ng ginamit natin ito sa function sa pag-capture ng text o sa pag-scan. Okay, so text recognizer, yan, siguro ginamit natin itong private na to, yung private initialize na text recognizer dun sa function din ng pag-capture sa pag-scan ng text. Yan, shared preference dun sa settings, which is dun sa ating TTS voice speed. Yan, naka-boolean, ito boolean siya. I-check niya kung true or false yung camera. Okay, so yan. So hindi ko na-discuss lahat kasi sobrang dami niyan. Okay, so yan. So yun yung mga basic na ginawa natin sa app. So yan, pwede niyo explore yung code kapag na-send ko na, so check nyo na lang. So ito yung logo natin. Yan, pwede natin replace yan in case kung gusto nyo ng palitan. So ito yung mga icon natin. So yun, itong nakikita nyo to, yan, iniba lang natin kulay, ginawa natin white. So, since dito is black ang kulay niya. Yan. In settings, ayun settings. Ito yung stop button, yung nakikita natin. Pag click natin ito, yan, lalabas yung kaso red yung kulay. Okay, so ito hindi na natin siya ginamit. Mga default file lang yan sa Android natin. Android app yun. Ito yung layout, yung meet map, yan, yung values, tsaka yung XML. Okay, so yun lang naman yung mga na-add dito sa app natin. Okay, so yun lang po. Thank you.